Emanating from Kasiguran, Sorsogon. Pinoy Sun ITV. Truth without fear. Your home away from home. Member, Philippine Online Broadcasters Association. Maraming mga balita, maraming impormasyon, maraming issue. Sa dami ng mga nagsasalita, minsan hindi mo na alam kung sino papakinggan. Abay, sandali lang, huwag magulumihanan dahil andito na si Red Lasay sa In the Red Corner. Programang magbibigay ng mas maliwanag na paliwanag. Kaya manood na tuwing Lunes alas 8 ng umaga sa In the Red Corner. In the Red Corner. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At muli sabayan po ninyo ako sa isang oras at isa at kalahating oras na programa. Pag-usap-usapan po natin ngayon ang mga issue na direkta o indirekta nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pagbuhay-buhay. Ngayon po, nandito kayo sa programang In the Red Corner. Ako po ang inyong abang lingkod, si Red Lasay. Live po tayo ngayon sa programang Pinoy Sun IETV o PhilSun IETV. Ito pa isang online program at marami tayo ngayon ang issue na dapat pag-usapan at akantabay rin ngayon ating mga kasamahan sa iba't ibang sectors, sa different sectors of our society, marginalized sectors. Kasama na po dyan yung sa ating mga kasamahan sa sektor o grupo ng mga mangingisda. Good morning po sa inyong lahat. Nandyan din po ang grupo ng mga magsasaka. Nandyan ang grupo ng mga kabataang estudyante o mga kabataan, sektor ng kabataan. Nandyan din po ang sektor ng mga kababaihan. Nandyan din po ang sektor ng mga hospital nating matatanda o senior citizen. Magandang umaga rin sa sektor ng mga manggagawa, ang informal workers, saka informal sectors worker, at saka yung mga nasa formal worker and migrant worker sectors. Kasama rin po natin ang iba't ibang organisasyon, civil society organization, mga NGO, sektor ng non-government organization. Kasama rin po natin ngayon ang mga kooperatiba, sektor ng kooperatiba. Kasama rin po natin ang sektor ng mga bata o children sector. Of course, kasama rin natin ang mga mahal natin na kasamahan sa sektor ng persons with disability o PWD. Kasama rin po natin ang mga biktima ng kalamidad at mga sakuna, victims of disaster and calamities sector. And kasama pa rin natin dito ang sektor ng urban poor. At kasama rin, of course, ang sektor ng IP o indigenous people. So lahat po yan, 14 na sektor. Yan po ang kaagapay natin sa ating programa. Na simple at subalit produktibong programang ito, In the Red Corner. So ngayon ito ang pangalawang araw o pangalawang beses na pagprograma natin dito sa In the Red Corner. At alam ko nakatuto kayo sa akin ngayon. Tandaan nyo, sa araw ng Lunes, 8 to
8 to 9, 8 a.m. to 9:30 a.m. Ito lang po ang programa natin over Pinoy Sun or PhilSun IETV. Okay, so may nagtanong sa akin bakit daw in the red corner ang programa. Hindi lang po nakasunod sa pangalan ko, kundi may sentimental value. May sentimental value ang programang ito. Apera ng sinabi ko na nga na nakasunod sa pangalan ko dahil natatandaan ko nung nagkaka-interest ako, pumasok diyan sa media. Nag-iisip talaga ako ng programa at nakausap ko minsan ng aking ama nung boy pa siya. Sabi niya, parang may natandaan ako, sabi niya, ano ang purpose ng pag-shadow fight? Diba, nag-shadow fight tayo sa hangin, sa practice. Sabi ko, para maging magaling na boksingero. Sabi niya, hindi lang yan, kung gusto mong matutunan ang pag-boxing, pumasok ka mismo sa loob ng ring. Parang, in reality, kung gusto nating malaman kung ano man, maka-experience tayo, talagang hindi yung ideal ang dating, maging makatotohanan, maging ideologue tayo. Dahil actual nating naranasan, dapat talaga pumasok mismo tayo sa loob. Sa loob ng sistema, sa loob ng kung ano man ang gusto nating malaman. So, sa akin, may impact kasi yun ang reality ng buhay. So, kaya pinili ko in the red corner kasi pinapasok ko na nga ng panahon na yun ang buhay ng pagiging media practitioner. And of course, may particularity naman na gusto nating magawa. So, hindi naman tayo nandigo dyan. I believe na nagawa natin at inabot natin dapat maabot sa simpleng buhay media dito sa lalawigan ng Sorsogon. So, marami tayong mga exposes ng panahon na yun. In fact, sa totoo lang, lahat naman itong mga politiko dito sa Sorsogon nakatikim ng komentaryo. No? Walang nakaligtas. Kasi itong in the red corner, titulo ko ito sa mga radyo, noong unang mga hinawakan ko na radyo, sa television, as broadcaster, at maging sa print, naging title ko pa rin ito sa print media, no? As editor-in-chief at naging publisher din. Wala naman nakaligtas. Ito ngayon naman sa online, sabi ko lang na may sentimental value ito dahil kung matatandaan, marami ang expose, sa exposing natin, may mga natanggal dyan sa gobyerno dahil sa programang ito. May mga nakasuhan. At sabi ko nga, walang nakaligtas na politiko. Pamilya ng Lee, pamilya ng Escudero, pamilya ng Juneta. Wala namang politiko rito, actually, na nakaligtas sa mga komentaryo sa parehong side. Positibo at negatibo. Pag positibo, binabaka pa natin. Pag negatibo, or nakikinot natin may mali, kinukomentaryuhan. At hanggang sa ngayon, medyo nagsasaludo lang tayo sa mga politiko na yan dahil walang napikon, naging sports lahat. Natatandaan ko yung mag-asawang Lee, yung parehong government official, parehong naman yan. Si Governor Rauli, si Mayor Sally Lee, mga anak nila na naging official, ang mga Escudero, medyo respect sa patay na Escudero. Lahat naman na komentaryo ng positibo at negatibo sa balansyado na pagprograma. Na yun naman talaga ang trabaho ng media practitioner, to inform, to educate, to entertain. As watchdog of society, magkaroon ng balance of power, balance of commentary sa lahat ng mga branches of government, So as check and balance na tinatawag, barometer ng mga issue. Medyo ngayon lang na lately may politiko na nakomentaryo masyadong pikon. So yun, nag-file ng kaso. Pero yung mga iba, hindi naman kasi naintindihan siguro nila yung trabaho ng media. Itong lately lang, Pamilya Amor, medyo pikon itong pamilyang politiko na to. Sila lang ang kauna-unahan ng mga politiko na ayaw makomentaryuhan. Yun ang problema. May mga politiko ngayon na
na sensitibo. Ano? So, dapat hindi ganun ang mga public figure o public official. So, hindi naman talaga maiwasan yan. Parte yan ng democratic process, may karapatan ng bawat isa. Kaya lang, siyempre, yun, hindi pantay ang mayaman sa mahirap. May lamang talagang mayaman at nasa poder. Pero anyway, ang programang ito gusto lamang makapag-ambag ng sapat na impormasyon at maging giya, no, ng mga kababayan natin, particular yung tawag ito yung mga nasa sektor na mahihirap, no, ang marginalized sectors of our society dahil sila mga voiceless and powerless, no. Wala silang kakayahan lumaban sa mga karapatan nila, no. Kaya ngayon, sana itong programang In the Red Corner maging instrumento ito ng mga kababayan natin, particular dito sa Sorsogon, sa Bicol, na walang sapat na kakayahan na may paabot ang kanilang sentimento, ang kanilang opinion, ang kanilang pananaw, ang kanilang hinaing, ang kanilang pagkontra sa isang programa, sa pribado man o sa gobyerno, na nasa palagay nila hindi nasa tamang ayos o hindi nasa tugma kung ano ang nararapat. Kasi may reklamo or may nagrereklamo sa simpleng pananaw dyan dahil hindi nakalagay sa dapat paglagyan ng isang bagay. Hindi nasa ayos. Yun ang pinaka-basic na ano dyan, paniniwala o rason. Bago ko pala makalimutan, binibigyang papugay ko rin ang ating mga kasamahan sa sektor ng edukasyon, ang mga respetado nating mga guro, lalo na itong mga kaibigan natin sa DepEd Teachers Union. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko nakatutok rin kayo sa akin. Mabuhay po kayo, para sa akin, isa kayo sa mga bayani, ano, na patuloy na nagpapautsbong at nagpapayabong. Ayun, siguro pinakatamang term, nagpapayabong ng kaisipan ng ating mga kabataan, mga estudyante, mga learners. Magandang umaga po sa inyong lahat. So yan po ang yan po ang simpleng introduction ko doon sa nagtatanong bakit In the Red Corner. So may sentimental value at sa palagay ko relevant ito sa sa pagkatao ko, siguro relevant ito. In fact, yung Eye of the Tiger na background may kaugnayan po rin yan, no? So bilang panimula, babasa tayo dito ng mga nakatutok sa ngayon, kasambayanihan. Mga kasambayanihan, dito. Itong gamit ko, kasambayanihan volunteers, ito yung kumakatawan ng 14 basic sectors ng National Anti-Poverty Commission, ng NAPSI. Si Silot Peralta, good morning. Padayon, sir. Heavenly morning. God bless us all. Nakatutok ang isa sa mga youth leader natin. Si Pry Marites, good morning. Si Manay Dilia, Nadia, good morning. Tom Aurelio, good morning. Chris Sher Moreno. Sila po yung nag-good morning sa atin, si Mr. Felix Pora. Si Joby, Joby, good morning. Si Antoinette Dumdum, nag-good morning din po siya. Wincy De La Paz, okay. Si Manay Telma Ranilla. Marami kayo, si Manay Elena De La Paz, Milmo Congo Yunis, si Amira. Mamaya magbabasa pa rin tayo ng mga nag-good morning sa atin. O sa ngayon, ano ang pag-uusapan natin sa programa ito? Siguro unahin ko na ang isang public service. Ito, pinost ko na ito sa Facebook, pero important ito para sa akin. Reliable source naman, in fact, kapamilya ko. Nakikiusap ako sa mga involved na wag akong idamay diyan. Dito nga sa sinasabing may alam ako sa awayan di umano ni Mayor Buboy Amor ng Kasiguran at kanyang kapatid na babae. In fact, di ko kilala. Wala akong alam na sa pamilya ni Mayor Buboy Amor. Si Buboy Amor lang ang kilala ko as mayor, as public figure, as public official. Pero about sa pamilya, hindi ako close sa pamilya niyan. Wala akong kilala dyan, maski sino dyan, Gusto kong ipalam yung certain
atilog na tinatawag, kung totoo man itong tao na to, wag akong idamay sa sinasabing bangayan nyo dyan sa kasiguran. At nadadrag ang aking pangalan sa mga reklamo na nagreklamo sa mangrove areas dyan sa kasiguran. So gusto ko lang ilinaw na wala po akong kinalalaman dyan at bilang bagong trabaho ko sa NAPLIS, hindi ko po yan itinerary na munisipyo ng kasiguran. Ako mismo nakiusap sa National Anti-Poverty Commission na ayaw kong pumasok basta-basta dyan sa kasiguran dahil nga kinukonsidera ako na kalaban ng alkalde dyan kahit hindi ko naman siya kinukonsidera ng kalaban. Sa politika yata o na komentaryo yan o arga niya. Hindi po ako dyan nakikialam sa kasiguran at ako po ay gusto ng tahimik na buhay. Sino ba ang normal na tao na gusto ng magulong buhay? Ayaw ko yan, mga makapangyarihan mga tao na yan, and hanggang sa kakayahan ko lang, na bilang trabaho at bilang nagko-contribute sa kayusan ng ating bayan, ng ating probinsya. Pero as to makipag-ano dyan sa mga personal, anong mapapala ko dyan kung mga tao na yan? In fact, kilala silang mga bilyonaryo, powerful, So wag niyo akong idadamay dyan. At pati din rin doon sa mga barangay official, mga local official, sa sobra niyong pagsisip-sip sa politiko na yan, gusto niyo maging palapad papel, wag niyo idamay ang pangalan ko dyan para mas lalo kayong mapalapit kung ano man ang mga motibo niyo dyan o mga kailangan niyo dyan sa mga politiko, idadamay niyo pa ako. Dahil kinukonsidera nila ako na isa sa mga kalaban nila. Nirespeto natin lahat ang proseso, legal. Kung kinumpun ko si City Mayor Esther Amor nung nagkakandidato siya, dahil may paniniwala ako na hindi siya legal na taga-Sorsogon. Dahil may certification, may certification akong hawak galing sa City Comelec officer na 6 months parang siya nag-stay sa Bitano at asawa niya ang mayor sa kasiguran. And that is my essential right as a voter, as a legitimate citizen, botante ng Sorsogon City. And in fact, hindi lang ako ordinary na botante, kundi naging parte ako kung bakit naging siyudad o lungsod ang Sorsogon. Alam naman yan sa history, kahit balikan, na itong simpleng Red Lasay, isa sa naglaban para ma-realize ang component Sorsogon City through the merging of Bacon, former municipality of Bacon and former municipality of Sorsogon respectively. Kami nakipaglaban dyan sa merging niyan, through then Congressman Escudero. Kasama ko dyan si Diponto Mayor Juneda ng Bacon. Kami magkakampi dyan dati ng Mayor Juneda na pagsanibin ang munisipyo ng Bacon at Sorsogon into one component city. In fact, naalala ko, halos kami lang ni Mayor Juneda at si Attorney Atan Balintong, hindi pa yan abogado representing the teacher sector, ang nag-stand na proof cityhood bill ni then Congressman Chis Escudero sa mga unang term niya. Halos lahat ng sektor against, pero pinaghirapan niya na makumbinsi na pumabor ang mga tao sa Sorsogon at Bacon na maging lungsod ang Sorsogon. At napatunayan niya ito nung panahon ng plebisito, nanalo ang yes para sa cityhood, para sa magiging lungsod ng Sorsogon. Well, that's my point. May malasakit ako sa pagiging lungsod ng Sorsogon during that time representing the youth sector. Dahil naniniwala kami na mas maganda na maging lungsod ang Sorsogon at Bacon kaysa maging baryo. Ang prinsipyo namin yung simple. Itong organization namin, Red Force Youth Organization, kung natatandaan mga membro ko na libo-libo dati ng panahon na yun. Ang argumento natin, mas magandang abante kaysa paatras. Kung gawin lungsod ang Bacon in Sorsogon, is paabante kaysa paatras. Paatras baryo. Maging baryo ang lugar natin. Dahil naniwala kami nung tayo manginginabang na mga kabataan na mas matagal pa na mabubuhay sa panahon na ito. O yun nga, nangyari nga. O ngayon, mga kabataan kami, high school, college, bakit ko naman iiwanan ang pangako na yan? Bakit ko naman iiwanan ang pagmamalasakit sa
sa lungsod ng Sorsogon. Aparte ako nagsalita, isa sa mga nagsalita sa public hearing, bumaba pa mga congressmen, ang committee dyan na nagagawa ng lungsod ng Sorsogon sa Kongreso, dyan sa Sorsogon State College. Nasa record naman yun, may position paper kami. Ang sektor ng kabataan na represent namin that time. So, ito ang pinakamalalim na rason niyan. At hindi ito nakikita sa mga kandidato na halos wala namang nagagawa, mga humahawak ng posisyon, nag-municipal o sa city councilor o kung anong mga posisyon na. Ginagawang upuan lang ang pwesto, hindi naman naging produktibo. Hindi yan nagbasihan ng pagmamahal o pagmamalasakit sa ating lungsod ng Sorsogon. Balikan ko, kaya kinasok ko yan si Mayor Esther Ramo, questioning her legality as whether or not legitimate candidate o legitimate resident o constituent ng lungsod ng Sorsogon. Kasi nagkakandidato siya mayor. That time, takakasiguran siya ng yung bahay nila. Kapatayo lang yung bahay nila sa Bitano. On the legal process, pinail ko sa COMELEC Central Office. Kasi hawak ko ang certification ng City COMELEC officer. Magmula nung nag-file siya ng pagkandidato, ang date, at ay naprobahan siya, nung lumalabas na 6 months lang ang actual residence niya. And under the law, sa konstitusyon at Omnibus Election Code, yung sabing ang kakandidato dapat at least 1 year. Okay, pinail ko sa Palasyo de Gobernador, sa COMELEC sa Manila. Tinalo ako sa anong mga rason. O di respeto ko. Pinanalo siya ng mga tao sa Sorsogon City kung ano man ang mga ginamit niyang estratehiya. O di respeto natin siya ang alkalde. O anong masama doon? Anong masama doon? Ay hindi lang naman ako nag-file. May nag-file na iba. In fact, yung nag-file na iba, yun ang ginamit para ma-dismiss ang kaso ko. Strategy yun. Nauna pa nga yung mag-file. Ibig sabihin, mas madulong sila. Nagpauna na silang nag-file para kung may mag-file na legitimate na mag-question, gagamitin laban doon sa mag-file ng intention is to question talagang legality. O, nasa proseso yan. May mga pera sila. Makakabayad sila ng magagaling na bugado. Kasi ang ordinaryong mamamayan lang, mag-isa akong pumunta sa Palasyo Gobernador, naglakad pa nga ako, wala akong sariling sasakyan. Sila, ang dami nilang magkakasama ng mga kilalang mga politiko at mayayaman, mga magagaling na bugado. Anong labang ko nun? Pero at least, I tried my best bilang kailangan gawin ko bilang isang simpleng anak ng lungsod ng Sorsogon na parte ng pagiging lungsod. Na dapat lahat ng uupo dyan, legal at talagang pinapatunayan ng batas natin na sila ay tama. Ayun ang parte. Kung napikon sila, hindi ko nakasalanan yan. Kung nag-commentary ako sa mga nakikita kong hindi tama, that is very, normal. Kahit sa loob ng bahay, nagrereklamo tayo. Pag ang isang baso, hindi nakalagay sa lalagyan ng baso. Ano ang pakiramdam nyo ng baso nakalagay doon sa CR? Dapat ba ang baso na iniinuman natin nakalagay sa CR? O dapat doon sa kusina sa may lalagyan ng baso talaga? So ganun lang kasimple. Nagreklamo tayo dahil may napupuna tayo sa mga bagay na hindi dapat nakalagay doon. Hindi dapat doon, pero nandoon. Isa sa ayos. Yun lang ang punto. Kung nag-komentaryo tayo na bakit nagkakaroon ng bastusan sa mga activity ng Pasalingkaya, ngayon ginagawa akong kriminal o kriminal na ako sa husgado kung saan man na silang nakakalam kung bakit ginagawa nila yan. Kanino ba yun ang makakatistigo? Si Mr. Boboy Amor ba? Karang respeto o bastos sa panahon ng Pasalingkaya? That's the question. Kahit tatulan ako ng husgado, kahit tatulan pa ako ng kung sino dyan, kayo na mga mamamayan na makapagpatunay kung itong kinumentaryo ko. Kasi ang tiyagi sa akin na bastos, nasabihan ko na bastos si Mayor Boboy Amor. Mga kababayan ko sa Sorsogon, bago kayo matulog dyan, mag-isip-isip daw tayo lahat. Si Mr. Boboy Amor ba, bastos o hindi, sa panahon na mayroon ng Pasalingkaya? Kayo ang tunay na husgado. Kayo ang tunay na maghawak ng katotohanan. Dahil minsan ang katotohanan natutwist. Pero ang konsensya natin, ang bawat isa sa atin, makapapagsasabi kung ako nagsasabi ng totoo o hindi. At hindi ito takpan ng kung ano-anong mga maniobrada. Kasi nadadala yan sa influence at kayamanan sa ngayon. But the truth is a truth.
Ang katotohanan ay katotohanan. Ang tama ay tama. Hindi pwedeng gawing ang tama mali. Ang katotohanan gawing kasinungalingan. Ngayon, kung tayo nagkukomentaryo dahil nakikita natin na ang umahawak sa kasalukuyang administrasyon o mga nakarang administrasyon pa, hindi prioridad ang pangailangan nating mga may hirap na mamamayan sa susugot. Nagkukomentaryo tayo, bakit uunahin ang mga infrastructure project kaysa sa mga basic needs nating mga may hirap na mamamayan? Kailangan gawin natin ito dahil tayo ay may hirap. Kasama tayo sa sektor ng may hirap. Kung ako kilala sa susugon na multi-millionaire, mayaman na klaseng ako sa susugon, at ako magrereklamo bakit ang gobyerno inuuna yung mga infrastructure project na walang kaugnayan sa kahirapan ng tao, maging katawa-tawa ako dahil hindi ako tunay na nasa loob ng sitwasyon at nakakaranas ng kung ano ang ibig sabihin ng kahirapan. Pero ako isang lehitimo na mahirap na mamamayan, mahirap ang aking pamilya. Kaya lehitimo rin ang aking pagpuna, hindi lamang bilang taga-media, kundi pagpuna sa mga sa mga bagay na prioridad at hindi prioridad na kung sino nakaupo na leader o nakaupo, nakasasakal sa lukuyang nag-implementa ng mga programa para sa mamamayan na supposedly yun ang dapat gawin ng mga leader natin, mga pinuno natin, na unahin ang pangailangan ng tao. Kasi nung nakarang programa natin, dapat pang mahirap ang programa. Ngayon, kung iba ang prioridad nila, hindi naman natin sila sinasabing ihinto yan. Nagpapalabas lang tayo ng sentimento na mas kailangan ng mahirap na mangingisda, mahirap na mga magsasaka, mahirap na mga manggagawa, mahirap na mga kabataan, at lahat na mahirap na sektor, ang ganitong programa komparado sa mga ganitong bagay na sa palagay namin, hindi pa kailangan sa ngayon. Although, siguro component niya ng tinatawag na progreso, pero ang pangangailangan mismo sa pang-araw-araw, pangangailangan para makasurvive ng mahirap na tao, hindi yan makatugon. Pangangailangan ng mga kabataan estudyante para makapag-aral, iyon ang mga immediate needs na dapat. At ito po ay nakabatay sa bagong batas na tinatawag nating Magna Carta of the Poor. Huwag sabihin ng mga politiko dyan na ang ginagawa natin ay nag-iimbento o tinuturing nila na tumutiligsa upang pabagsakin ang kanyang liderato upang sila hindi bumangon sa tao. For your information, kung hindi nyo pa ito alam, may batas na tayo dyan. May batas na para sa mahihirap at mahihirap ang nagsakripisyo para gumawa niyan. Sa konsultasyon, matagal na pa may konsultasyon at naging parte tayo dyan. Yung Magna Carta of the Poor. Republica 11291. Sa mga barangay official na nagagalit, pag lumalabas na walang alam sila sa mga batas, huwag na kaming idamay sa kamangmangan ninyo. Huwag nyo kaming idamay sa mga kalukuhan nyo. Kayo may problema, idamay nyo kami. Kung hindi nyo alam ang batas, problema ba namin yun? Sino ba ang may obligasyon na alamin ang batas? Paano na kayo ng mga nasa gobyerno? Dahil nandyan kayo sa gobyerno, dahil sa batas rin. Kung wala bang batas, magiging parte kayo ng gobyerno. Sa simula ng pagbuto, sa simula ng pagkandidato nyo, batas ang nagdetermina. Sa pagpapatakbo nyo, sa paghawak nyo ng obligasyon nyo, batas ang nagdetermina. May Local Government Code of 1991, may kung ano-ano mga batas na siyang nagigiya sa inyo, may DILG na siyang nagigiya sa inyo. Ang kamangmangan nyo, ang kawalan nyo ng tiyaga na alamin ang mga obligasyon nyo, ang mga karapatan ng mga tao. Hindi namin kasalanan yan. Ito Magna Carta of the Poor o Republica 11291. Kinikilala na ng batas ang pinaka-importante na pangangailangan ng may hirap ng mga tao, ng mga mamayan. Pagkain or food, trabaho, livelihood, job, edukasyon, health, kalusugan, sa kapabahay. Food, livelihood, o job opportunity, education, health, and housing.
dapat lahat ng mga tao sa gobyerno, titingnan ang mga pinakapangunahing pangailangan ng mga mahihirap na mamayan. Dahil yan ang dapat na unahin nila bilang isang pamalaan o isang bansa na mahihirap o na mahirap ang Pilipinas. So kung papasok ka sa isang sitwasyon, kaya nga indirect ko, papasok ka sa boxing, naiintindihan ng boxing kung pumasok ka sa ring at actual ka makipagboxingan. Ikaw gagawin mo lang shadow fight lang. Theory lang. Kung akong wari na marunong kayo sa pagpatakbo ng gobyerno, sa pagpatakbo o paghawak ng mga obligasyon niya, pero hindi kayo tunay na pumapasok sa sitwasyon, wala kayong interest na pumasok sa ring, no? Para maintindihan ang pagbubuksik. Talagang yung shadow fight mo, ikaw lang palagi yung panalo. Hangin lang ang sinusuntok mo. Hindi mo mararanasan kung paano magpatama ng suntok at hindi mo rin mararanasan kung paano tamaan ng suntok. Hindi mo mararanasan kung paano ang suntok mo hindi tumama sa kalaban at hindi mo rin mararanasan kung paano ang suntok ng kalaban sa iyo mailagan mo. So yun, ang mahirap sa mga karamihan nating mga politika ngayon, shadow fight lang ang alam nyo. Hindi kayo pumapasok sa loob ng ring para malaman nyo ang tunay na karanasan ng isang boksingero. In the same token, nakurukunwari kayo pang mahirap, pero minsan hindi nyo inunawa, hindi nyo dinanas ang pagiging tunay na mahirap. Kaya wala kayong tunay na pakiramdam. Sa pakiramdam namin na tunay na mahirap, araw-araw nakakaramdam ng kahirapan. Kasi kung ikaw, tunay na makamahirap, kahit hindi ka pa nakaranas ng kahirapan, kung tunay ka makahirap, sisikapin mong maintindihan, manuwaan ang naranasan ng mga mahirap. At makukonsensya ka, na napakarami libu-libong nagugutom ng mga susubalon. Libu-libong kabataan na hindi makapagtapos ng pag-aaral. Pero inuuna mo pa ang kalsada, inuuna mo pa ang river control, inuuna mo pa ang mga infra project na alam naman ng lahat kung ano ang nasa rason sa likod niya. Hindi lang sa Sorsogon, hindi sa buong Pilipinas. Napakadali ng dilihensya dyan. No? Bibigyan ka ng kontraktor, lalo pa kung ikaw mismo kontraktor, tiba-tiba dyan ang mga politiko. At ano gagawin sa mga mahirap? Bigyan tayo ng konting padulas-dulas yan na kuwari, hindi na tayo magalit. Pero yan ang totoo. And the truth is bitter. But it is the truth. Ang katotohanan mapait. Pero ito ang totoo. Pero ano ang opinion ng karamihan? Mahirap kaya tayo. Wala tayong kakayahan ng lumaban. Totoo naman yan. Pero may nagkukontrol ba sa kalayaan sa pag-iisip? May nagkukontrol ba sa kalayaan na magpalabas ng sentimento? Wala tayong malaya tayo sa kaisipan, malaya tayo sa pakiramdam, kahit kontrolin ang physical natin. Kahit tayo kulong, kahit tayo kulong sa isang pihas, katawan lang ang nakukulong at pansamantala naharangan ng paglaya ng physical freedom. Pero ang kaisipan, ang bukal sa loob na pagpalabas ng simpatya at pakikiisa sa nararamdaman ng napakaraming may hirap na walang kakayahan magpalabas ng kanilang sentimento, pinipigil lang ang kanilang ang kanilang pakiramdam na parang sasabog. Alam natin yan. Kaya tayo na may mga kakayahan mag-abot niya sa mga tao. May responsibilidad tayo, moral at legal na responsibilidad na maging parte ng pangkalahatang kapakinabangan, pangkalahatang kaalaman, pangkalahatang edukasyon ng ating mga kababayan na halos walang pag-asa. Tumatahimik lang sa tabi. Ito po ang ito po ang isang realidad. So ngayon, to make it short, gusto ko i-clear na wala akong kinalalaman dyan sa mga pagsasangkot nyo sa akin kung ano man ang motibo nyo, magpalapit kayo ng papel sa mga idol ng mga politikong mayayaman at sa isang pag-uusap lang, pag-uwi nyo, may mga dala kayong
mga regalo sa kanila. Wala akong kinalalaman dyan. And in fact, sa Pamilya Amor, para malaman nyo, nirerespeto ko kung ano ang desisyon ng korte, nirerespeto ko kung ano ang desisyon ng tao, kung kayo ang nanalo, di kayo ang nasa posisyon. And in fact, bilang isang mamamayan, law-abiding citizen, mamamayan na sumusunod sa batas, sumusunod sa kagustuhan ng nakararami, whether it is right or wrong na desisyon ng nakararami, because we are in a democratic country, the decision of the majority always prevails. Sinusunod natin yan. Kung kayong lehitimo na official, respetado. At ito po ay napapatunayan sa mga dokumento. Hindi pwedeng ipasinungalingan. In fact, nung nanalo si Mayor Esther Amor, during that time, ako po ang current CPARMC chairman. In my leadership, nag-meeting kami, irespeto natin ang desisyon ng tao. Sinulatan namin, ang opisina ni Mayor Esther Amor at opisina ni Vice Mayor Eric Dirina bilang mga bagong ilhidong opisyalis. Nagparod kami ng pagrespeto at gusto namin ng courtesy call to express our support sa desisyon ng mga tao. Pero inignore nila yun. Itinapon nila yun sa gilid. Pinareceive namin yan. Pinakita namin yun during session at during committee hearing, yung pinipilit na nila kaming patalsikin sa mga pwesto namin kahit may term of office kami. During committee hearing, hindi sila makapasinungaling. Pinapakita namin ang respect namin as early as May. Diyan pa sila uupo. As early as June. June sila uupo. First week, meron na kami ng sulat. Parang June 4 or June 5, may sulat na kami. To express our support. Pero anong lakas nga ng politika? Binayolate nila lahat yung mga batas. At hindi naman namin sinisisi ang BIPAR kung ang BIPAR takot sa mga politiko. Pero in truth, in fact, alam naman kung anong batas nagpuprotect. But because of politics in Sorsogon, hindi nila kinonsider na that time, represent ko ang buong Bicol as elected regional Fisher Folk Director. Because ang ano nila is to destroy, tanggalin dahil sa akala nila politika. Pero kung matatandaan, during my time as CPARMC chairman, balanse po kami. Although nagrespeto kami masyado sa administrasyon na pinalitin nila si Mayor Sally. Kahit naman sino, dapat respeto talaga yan. Pero ang respeto ngayon, hindi nakakasagabal sa pakikipaglaban namin kung anong tama o mali. In fact, 3 months before election, nagkanda kami ng rally. Yung mga leader mangingista, halos 1,000 dyan sa harap ng City Hall. Dahil kumontra kami sa mga gawit-gawit ng City Agriculture Office at maging mabagal na hindi nila pagsunod sa usapan ng amendment ng City Fishery Ordinance. Lumasyado ng obsolete, nag-aaway-away mangingisda sa dagat. 2005 pa yan . Kaya ngayon, hindi pa nga nababago. Samantalang meron na kami ng amendment na dapat isalang na yung sanggunan panlusod. Kumontra lang kami sa mga irregularities, duplication of project, milyones na hindi na-justify ng mga project dyan galing sa mga national government agency like BIFAR. At napakaraming issue. Kaya nag-rally kami dyan sa loob ng City Hall sa namin iniisip na may maganda kaming relasyon sa administrasyon ni Mayor Sally na sa politika na malaking impact ng pwedeng matalo sila. Because ang loyalty namin hindi sa politiko, ang loyalty namin sa sektor ng mga mahihirap. Kaya ako nakalaban ni Mr. Jovic Duran at mga Lee. Dahil tumayo ako kampi sa mga mangingisda 3 months before election. At hindi ko ito sinasabi para paboran ako ng Amor. Kahit dahil maski ang Amor, pararalihan din namin, kukontrahin din namin kung mali. At yan po hindi nila papasinungalingan ng record. May tape na kami, may video yan, di ba? Sinir ng napakaraming tao, ginamit sa politika siguro. Wala kaming pakialam dyan. Kasi ang politician yan. In fact, halos pinaglalaroan lang ng karamihang politik ang mga tao. Pinapaway kang mahirap sa baba. Sila nagkukwento-kwentuhan, nakakampi-kampihan sa taas. Nakikita-kita yan sa Manila. Nakikita-kita yan sa Legazpi. Yan sa mga malalaking resort ngayon. Tayo naman na mga mahirap, mga leader sa barangay, pinag-umpog-umpog nilang ulo natin. Samantalang sila, natutuwa sila
habang tinitingnan nila kung gaano kababa ang moralidad ng mga botante at sino ang mga madaling himhim sa panahon ng eleksyon. Yun ang napakasaklap na realidad. Nagpapatayan, ang mga mahihirap sa baba sa barangay. Nag-away-away ang mga mahihirap. Nagkakawatak-watak ang mga pamilya dahil sa political maneuver na itong mga mapagsamantalang mga politiko. Sinasadya na magkaroon ng divide and rule. Magwatak-watak kayo dyan. Isang barangay, kailangan palagi may magkakaaway. May oposisyon, may administrasyon para ma-determina kung sinong hihilutin doon, sino ang ma-regulate at kung paano makuha ang both parties sa panahon ng eleksyon. Hindi naman, kahit hindi ko ito sabihin, alam nyo naman ito eh. Natatakot lang ang ibang magsabi. Ayaw lang nitong sabihin ang realidad. At ang mahirap dito, tayong mga mahihirap, nagiging parte tayo ng mga kalokohang ito. Dahil tinatanggap natin, nabilin tayo ng mga politikong ito. Wala akong sinasabing malinis na politiko dahil halos naman lahat ng politiko gano'n. At wala rin akong sinasabi malinis tayong mga botante. Dahil ang botante na nagtatanggap ng pera sa panahon ng eleksyon, wala rin kredibilidad na klaseng botante at walang karapatan magreklamo. Ngayon, kung nagreklamo ako, personal, sinong politiko sa susunod ang makapagsabi na binili ako o tumanggap ako ng pera? Sabihin niyo kung sino. Dahil walang record ang pamilya namin na tumanggap sa kabilang mga politiko. In fact, hindi na kami nga sinasabi dyan sa lista-lista na yan. Dahil pag nalaman namin, patay sila sa amin. Magagalit kami sa kanila. Pero, tanongin natin ang sarili natin. Ilan ba sa atin ang sino ba sa atin ang hindi tumatanggap ng pera galing sa politiko sa panahon ng eleksyon? So, realidad yan. Kaya, wala rin mukha ang iharap ang mga mamamayan. Dahil sila rin sumama sa kabulukan ng mga politikong ito. Tumanggap kayo ng pera, pamilya nyo. Ito ngayon pinapanawagan natin. Na sana lang, magkaroon na ng grupo ng mahihirap sa susunod na mayroon ng paninindigan, critical mass, marunong mag-isip, marunong magmahal sa kanyang bayan, hindi lang sa kasalukuyan, pati sa mga darating na panahon. Lalo na kayong mga kabataan ngayon na inorganisya natin sa lalim ng Arms Youth Organization. Ito ang pangarap natin sa grupo natin. Grupo ng mahirap sa susunod na hindi nabibili ng pera at hindi natatakot ilabas ang katotohanan. Sige, babasa muna tayo. Magbasa muna tayo kasi sana ba dito? Pataas ba? Sige. Good morning po sa kay Arlene, Nanunsol. Okay. Sa mga taga-Kambulaga, salamat sa inyo Kay G. Halmasco, chairperson. Jesus Halmasco. Hindi ito mga paninindigan ito kahit hinarangan ng mga kung ano dyan, may panindigan mga taong ito. Si Leah Santana, Kambulan, Good morning sa mga taga-Bulan. Sa mga vendor sa plaza, kina Rico sa kina Richelle. Sa iba't ibang grupo to kay RJ Hasarino Molina, Abigail Gallica Brokisa. Actually, province-wide tayo, Iba't ibang bayan na nakatutok sa atin. At sa ibang mga lugar sa Bicol at mga kasama natin yan sa Metro Manila. Rester, Rizal Batan, Rick Camay, Advin Cola, good morning. Joyce Ann Bunobra, Arlene, Charles, Angel, Marilasay, may Lasay nagkinig siya, Julius Lazaro, Cindy Portades, si Cindy Portades from Barcelona ko ito may Magdalena rin dito. So napakarami nyo, Leonuela Anching Lascano dyan sa Talisay. Salamat sa mga taga-Talisay, overwhelming din ang support nyo. Okay, so good morning sa inyo. Halos hindi ko na kayo Desiree Derry. So, Christian Loricahita. Napakarami ilang ba ito? Ang dami, Nika Guamos Kapindig. Jane Lascano.
hindi ko na halos puno ang ano natin. Puno ang ano natin, ang tawag dito, ang messenger natin, puno ng mga message nyo. Mamaya tayo ng party-party. So, yun po mga kaibigan. Yun po ang ating simpleng pagpapabot ng pakiramdam. Hindi lang pakiramdam personal ni Red Lasay, pakiramdam ng mga kasamahan kong may hirap na nasa baba, na halos walang kakayahang may paabot ang kanilang sentimento. Hopefully, maging instrumento po ako para ang walang kahit konting kaplastikan na pagpapaabot ng tunay na pakiramdam na may hirap ng mga kababayan natin, particular dito sa Sorsogon, ay may paabot sa lahat. And let the people decide. Let the people realize. At ang katotohanan hindi pwedeng ikulong sa isang makapangyarihan o isang kapangyarihan o isang pangalan. Ang katotohanan ay regalo galing sa Diyos na kailanman hindi pwedeng nakawin sa bawat isa sa atin. Okay, so magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang patalastas. Music of yesteryears. Born free as the wind blows. Music of yesteryears. Kung akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Medyo may kalinaw. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Listen to the sound of yesteryears that brings back the memories of yesterday. The best music of your life. Music of yesteryears. Kakampi! Ang programang aalalay at gagabay sa mga may kapansanan. Tayo lang yung magiging medium nila na papaabot natin sa Instrumento ilang tayo. siyempre. Oo. Kasi meron naman tayong mga contacts doon po sa mga namiminuno sa atin na nakikinig naman sa atin. Kaya lang, kumbaga sinasabi nga natin, mayroong kasing iba na mga leader natin na sila bingi. May kapasanan rin yung kasama Arnel, bingi. Oo. May mga tao sa gobyerno minsan. Oy, bato-bato sa langit. Hindi namin nilalahat. May mga tao sa gobyerno normal pero bingi. May kapansanan. May kapasanan. Kakampi ng sektor ng persons with disability. Magbibigay ng kaaliwan, impormasyon at edukasyon. Tutugunan ang karaingan ng karapat-dapat na may kapansanan sa tulong ng lingkod bayan. Kasama ang inyong mga kakampi na si Bon Abal at Arnel Maliete. Kakampi! Kakampi! Itanong mo kay attorney. Ito ang talakayan tungkol sa mga katanungang legal, mga usaping nais nating mabigyang linaw at masolusyonan. Itanong mo kay attorney. Itanong mo kay attorney. Maraming mga balita, maraming impormasyon, maraming issue. Sa dami ng mga nagsasalita, minsan hindi mo na alam kung sino papakinggan. Abay, sandali lang, huwag magulumihanan dahil andito na si Red Lasay sa In the Red Corner. Programang magbibigay ng mas maliwanag na paliwanag. Kaya manood na tuwing Lunes alas 8 ng umaga
sa In the Red Corner. In the Red Corner. Okay, balik po tayo sa ating programa In the Red Corner. Ang oras po natin, alas 8:51, 8:51 ng in the morning. Ano? Kasama pa rin nyo si kasambayanihan, ano? Kasambayanihang Red Lasay. Yun na muna ang bago nating pangalan, Kasambayanihan Red Lasay. Good morning sa lahat ng kasambayanihan. I salute you all, ano? Saludo ako sa inyong lahat. Pwera na panggigipit sa atin dito sa lungsod ng Sorsogon para pigilin ang organizing ng kasambayanihan volunteers, pero halos paabot na kayo ng 10,000. Talaga naman mga masamang politiko pwedeng maapektuhan ng desisyon ng mahihirap. Volunteers po ito Sa matrix namin nakapasok ng more than 5,000, pero sa mga dumarating pa na nagme-member, mahirap ipasok basta-basta ang pangalan niya, maraming detalye. Abot to ng 10,000 dito lang sa lungsod ng Sorsogon. Wala pang mga ibang mga munisipyo sa lahat ng munisipyo sa lawigan ng Sorsogon, kanto-kanto yan. Kanto-kanto ng probinsya. So abot tayo ng 10,000 sa tingin ko dito sa lungsod ng Sorsogon. At wag na kayong magtaka niyan na dumudubli ang galit ng may mga masamang kaisipan dyan. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ng kasambayanihan volunteers. Hindi po ito create ni Red Lasay o ng grupo namin na nakaisip lang kami, nag-imbento niyan. Programa ito ng pamahalaan, National Government Program under the Office of the President, National Anti-Poverty Commission. Sinasabi ng mga Mongolod dyan na barangay chairman na anti-government kuno ang kasambayanihan. Hindi daw ito programa ng pamahalaan. Kaya nga kayo naging Mongoloid. Ito po, gusto kong ipaalam sa inyo na ito, ang chairperson mismo ng National Anti-Poverty Commission, si Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang sa administrasyon ni President Duterte, mula ng panahon ni President Fidel Ramos. Si President Rodrigo Duterte, ikalimang presidente na mula nang makreate ng batas na Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act, yung National Anti-Poverty Commission, para manguna sa pagsulong ng paglaban sa kahirapan at baguhin ang sistema sa lipunan na nagpapabor doon sa 14 na batayang sektor na mga binanggit ko kanina, mangingisda, magsasaka. Ikaw ba naman ang matulog sa kaignorantihan? No? Gumising kayo sa kaignorantihan. Hindi ito against government. Ano? Programa ito ng gobyerno. Sabi ko nagkaroon pa ng dagdag ba na batas? Ang Magna Carta of the Poor. Nasaan ba kayo? Kailan ba kayo pinanganak? O talagang piniringan kayo ng mga politiko na pang araw-araw niyong pinapakinabangan? Isasakripisyo nyo ang kapakanan ng mga